service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita sa mga biyan sa Lunes, Disyembre 22 tuig 2025. We are down mga abyan sa last two sang Monday sa tuig 2025. And we only have 3 days left before no sang Christmas. Nagsubong mga abyan nga December 22 sa mga kauturan naton nga ti magasimbang gabi karon sa gabi. Ini na ang ika-8. But for those no nga kaina sang aga sa misa di Aguinaldo, ika-7 no nga misa di Aguinaldo. So kamusta no? Ma-check kita kamusta ang inyong simbang gabi? Na kompleto ang 8 or ang 7? Nakaagahon no nga pagsimba o kung may na-miss kamo nga adlaw. Anyway, mga bana, kompleto man o kung hindi, ang importante dira yan no ang aton nga pagpangamuyo. Importante dira no nga we remember no madumduman naton kag syempre butanggin naton sa aton nga tagipusoon why we are celebrating Christmas. Tambal naton always no hindi kinahanglan no nga sa pagkompleto nimo sang simbang gabi o kung minsan di Aguinaldo na i-grant gid gilayon ang imo nga wish. Kumbaga hindi siya basis for us no nga i-grant gid sang Ginoo ang aton nga wish. Although for us no nga mga Filipino no kalabanan sa aton ang pagpati amo na abi no nga kung makompleto nimo ang simbang gabi 9 days i-grant sa imo sang Ginoo ang isar sang imo nga tagipuso. Pero kabay pa no nga kita ini amo na ang aton nga pagpanumdumo no nga every time nagasimba kita basi bala sa ulihi, basi bala pagkatapos ang 9 days, sukto naton ang Ginoo. Lord na kompleto kuman ang 9 days,
Pero nga, wala mo ginhatag ang akon nga wish. Na-remember ko no ang pare sa ginsimbahan naton nga misa. Nagpahayag no nga kung wala mi malain nga nagapati kita, pero dapat hindi kita mag-expect na ginayon ihatag base bala after months or after years pa ina ihatag sa imo sang Ginoo. Importante dira nagasimba kita, wala kita naga-expect sang something in return. Mga biyan, welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Nagakong inyong alagad, Marian Grace Ereñata. Sa aton mga biyan nga pagpangalagad subong nga hapon, istoryahan natin sa mga kauturan natin dira nga may mga maintenance, especially no ang maintenance sa ina nga hypertension, ang permi nagasaka ang blood pressure. Kung sa iban pagida no nga masakit nga kinahanglan ninyo tumar sang bulong, may panganumdom ang ato nga Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Di kung kaisa no basta sako gani kita na feel nato no ang holiday rush, kung kaisa malipatan naton mag-inom sang bulong nangod man sa aton nga kasakuon o kundi man gani nalipat lang kita kung bala nakainom gid man kita kaina o kung wala pa. So may mga pahanumdum diri no ang aton nga Department of Health sa aton nga mga ka-maintenance. Well, for those nga na-survive no ang 2025 nga wala sang maintenance kabay pa nga ipabilin ninyo ang manami no nga ikaayong lawas sa tuig 2026 kag sa mga masunod pagid nga tuig. Or basi, ari pagida, basi hindi lang kamo aware na may ara gali kamo no sa naga-exist na nga masakit. Pero kay tinakulbaan kamo ulang sa budget or wala gid nagpa-check up. Istoryahan taman mga biyan subong nga hapon ang aton nga PhilHealth Yakap. Ang aton nga PhilHealth Yakap. Isa ini mga biyan sa ginatanyag sang aton nga PhilHealth kung sa diin pwede ikaw maka-avail no sa mga laboratories, sang check-up, sa aton nga mga accredited PhilHealth Yakap clinics. While kung gusto nimo sa private, may ara sang co-payment. Pero sa aton nga mga public na mga clinics, wala ginabayaran. So maka-avail kita no sa nga aton nga libre nga pa-check up. Importante mga abyanol nga sa subong pinaamligan nato ng aton nga ikaayong lawas. Base bala sa ulihi, kibuton kita. Mataas na no, for example ang stage ng cancer o kung ano pa man dira nga masakit. So importante diri no ang preventive side, amo ini ang always naton nga gina-emphasize na kinahanglan naton nga mag-avail sa services sang PhilHealth Yakap. So later on mga abya, makaupo naton sa aton nga pagpangalagad ang aton nga chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6, si Ma'am Janemy Halbuna. Mga abyan sa probinsya sa Negros Occidental, 100% or nakuha no sa Negros Occidental ang 100% PhilHealth Yakap. Grabe no, ini nagapakita mga abyan no nga may ara no sa mga clinics kita diri sa aton sa Western Visayas. So sa diin pwede kita maka-avail sang services, sang laboratory, sang check-ups. Ang kinahanglan lang nato no magpalapit sa sini nga mga klinik. So later on, hibaluon naton mga abyan ining pagkuha sang 100% PhilHealth Yakap sang Negros Occidental kag for the next year no 2026. Kamustahon nato no ang number sa mga accredited nga PhilHealth Yakap clinics diri sa aton sa Western Visayas. And ano pa no ang i-look forward naton sa mga serbisyo sang PhilHealth sa masunod nga tuig. So bantayan ina later on mga abyan bangod makaupod naton si Ma'am Janemy Halbuna.
And for our mga ka-maintenance dira no ang panugyan sang aton nga PhilHealth Region 6 pamatian man naton mga abyan bago naghiwat sa nga virtual town hall ang aton Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Ini mga abyan natuhoy sa park works related incidences pero ang focus no isa sa mga focus sa sini nga town hall is ang aviso sa aton nga mga kauturan nga may maintenance. Pamatian naton later on mga abyan ang panugyan diri ni Dr. Amy Mariga Yumali ang head sang aton nga Integrated Prevention and Control sang Non-Communicable Disease Section sang DOH Western Visayas. For the meantime, mga abyan, no, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update. Kaupo ng ato nga pag-asa Iloilo, no, mainit-init, no, subong Lunes. Kamustahon man nato, no, kung ano bala ang mga ginalauman naton nga weather sa mga masunod nga inadaw, especially on the days ang aton nga Christmas. Makaupo naton mga abyan sa tumpia kalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Ngayong hapon. Muli ang ating latest weather update para sa subong adlaw ng Lunes, December 22, 2025. Sa subong wala man katamang na monitor na LPE kung bagyo sa silog ay sagwa ng ating Philippine area outlook. Samtang Sierlan, nag-affect na sa eastern sections of northern Luzon, Luzon. Northeast Luzon, nag-affect na bilis na bias ng northern Luzon. Easterly, nag-affect na bilis na bias ng Dili naman sa Western Visayas, mag-experience ka sa mga budong mga kalamatan, na may mga paglapalap ng pag-ulan sa mga latid na nabuog iba sa easterly. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin yung magahiling sa direction east to northeast, na magadalas ang makanay tugtog makasarangan pagbalad ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla sa ng 6:03 a.m. pagbugat tunod ini 5:33 ang palan sa hapon. Pagmuna ang ating latest weather update, kalindri hindi ilagap weather station at ang Lunar Silvestre, Madam Tita, salamat. Yes. Ma'am Lenore, balingan ko lang, you've mentioned wala kita sa ginabantayan nga any bagyo o on other weather disturbances sa sulod o kung sa guwaman sang PAR. Yes, ma'am. Sa sabong, ang pagdawal ang natin naman at yung water disturbance. 3 days before Ma'am Lenore no, sang aton nga Christmas, kamusta no ang aton nga mangin weather sa mga masunod nga inadlaw Ma'am Lenore? So for the next following days, ma'am, improving weather naman sa mga every cloudy so magiging fair weather weather conditions. Yes. Subong Ma'am nga Lunes, kamusta no ang aton nga heat index do mainit din Ma'am Lenore? Kamusta ang aton nga na record subong nga Lunes? Ang pinakamataas natin yan na record na heat index, ma'am, sa sabong adlaw ay 30 degrees Celsius, ma'am. Na-record natin na kami. Sabong lang nga alauna. Paliguat naman, 40 degrees Celsius. Yes, ma'am, 40. Because of this, Ma'am Lenore, no, ano ang imo nga mapanugya sa aton man nga mga tagpalamati subong nga hapon? Ano na, stay hydrated, sabi naman sa madang mga tubig, like we try colored coffee, kita mag-init. Then magdala lang sa tansang hayong case protection sa unit or sigal. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Welcome back. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So wala kita no sa gina-monitor nga any weather disturbances na sulod sa guwaman sang Philippine Area of Responsibility and mangin manami no ang aton nga weather sa mga masunod nga inadlaw. Nonetheless no ang panugyan diri no sang aton nga Pag-asa always gid nga mangin ready kay kita kapakot no sang panahon. Sa mga kauturan nato no nga nagasimba kung gabi sa simbang gabi no magadalagin sang inyong proteksyon no kontra sa lamig kag syempre sa ulan.
Susubong ang trangkaso, no? Madamo kita sa mga kauturan, no? Nga nagaubo, nasipon. Ang balganit nila, no? Ang Lord, ang ginapangayo namon subong December is pera, hindi plema. So kung isa ikaw dira sa mga nagamasakit, nagtigid no sa precautionary measures, kung galain gid ang inyo nga pamatsyag, much better no nga magpabiling kamo sa inyo balay kaysa nga makapanglaton no sa iban nga mga sumilimba. Philippine Standard Time na una 18 mga biyahan sa hapon sa aton nga pagbalik. Makaupo na nato no ang Chief sa Public Affairs Office ang PhilHealth Region 6. Sa mga kauturan naton dira no nga may ginabatsyag. Pwede maka-avail no sang aton nga PhilHealth Yakap. Libre nga laboratories and babulong. O libre nga laboratorio no kag check up. Although nga ti ang bulong nato ipahayag no nga base diri sa aton sa Western Visayas sa 2026 pa maumpisa. Iti no gina-process subong ang pag partner naton sa mga drugstore. Pero mga biyan ang probinsya sang Negros Occidental na-achieve ang 100% of PhilHealth Yakap. Ano bala ang buot siningon sini? Nakaupo natin sa aton nga pagbalik si Ma'am Janimy Halpo. Stay tuned mga abyan kag magapabili nga magapamati diri sa programa Balita Sosyal. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I've mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo, kanina on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Yun po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nagpo, Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Philippine Standard Time, 1:25 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Nagakong inyong alagad, Marian Grace Ereñato. Subong mga abyan no nga left and right ang kan-anay celebrations. Importante no nga mapabili naton nga maayo ang atong ikaayong lawas. Kumbaga no dapat mangin priority naton mga abyan ang aton no nga health. Naton bisan wala lang kwarta basta healthy. Which is correct. As importante mga abyan no, sa subong pa lang ako kati may ginatanyag sa aton ang gobyerno isa ka programa kung sa diin pwede naton malikawan ang mga masakit o kuning ara sang early detection dapat i-avail naton ina kaagi mga abyan sa PhilHealth Yaka. Dati for this afternoon magakuha kita mga abyan sang aton nga update kaupoy man naton no ang aton nga PhilHealth Region 6 ibaluon naton no ano ang mga update for the next year sa 2026 ano ang dapat naton i-look forward kamusta ho naton ano magasige pa bala sa gihapon ang aton nga mga clinic despite no sang aton nga holiday rush gari mga abyan sa aton piyang nga linya ang aton nga Public Affairs Office Chief sa PhilHealth Region 6 si Ma'am Johnny Halbuna. Hello Ma'am John, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Yes, ngayong hapon, ngayong hapon sa mga member natin sa females. And advance Merry Christmas, Ma'am Miriam, no? To the rest of the members of females. Yes. Ma'am Jan, una sa tanan no, luyag naton hibaloon. Ano open bala no ang aton sa gihapon nga mga clinics despite no sang aton nga holiday rush no sa ilalom sa aton nga PhilHealth Yakap. Yes, Ma'am Miriam, no? Aton sini mga accredited facilities bukas na sila no para na maghatag sa servisyo sa benepisyo para sa aton sini mga miyembro sa PhilHealth no. Despite nga busy na bigla no ang aton sini nga panahon subong again in preparation for the Christmas sa aton sini nga New Year. But again, sa mga miyembro naton nagakinahanglan no sa aton sini nga medical services, ang aton sini accredited facilities no are very much ready no nga mag-provide sa sini mga servisyo sa aton sini mga miyembro. Yes. Ma'am Jan, no, sa mga kauturan natin nga nagapamangkot sa gihapon, no, nag-wonder sila nga akong kaisa mi anak kita sang co-payment sa aton nga PhilHealth Yakap. Ang aton sila nga co-payment para ini siya sa Yakap services nato na gin-avail no sa aton sini nga mga accredited private no Yakap clinic. So tandaan naton kung ang aton sini ginpili na Yakap facility is a private no Yakap clinic, may ara kita nga co-payment. No? Hindi lang aton sila facility, pwede din sila makapanupot sa aton. Based sa aton sila policy, ang maximum na co-payment naton for a private clinic is 900 pesos. No? Kasunod na sa isa ka tuig. So regardless, kung kapila ka mo ka-beses nagpakonsulta, kapila ka mo ka-beses nagbalik no, sa aton sila Yakap clinic para mag-avail sa diagnostic test no, or mga drugs and medicines, ma-cover sa aton sila Yakap. Ang inyong sila nga copay as lang din sa 900 pesos. Again, this is good for 1 year na availment. That is why ang ating sila abiso, Ma'am Miriam, no, sa ating sila mga miyembro, para ma-maximize natin ang ating sila benepisyo sa Yakap. Mas maayo kito ang pisahan natin, temprano pa, no? Yes. Kasi buong malagtapos ang tuig natin. So, next year, ma-renew naman kita, meaning ma-refresh, no, ang ating sila benepisyo. So, we would encourage our members na at an early part no, sa ating siling na 2026, mag-avail na no, sila sa ilang siling na Yakap para nga ating siling na ito na-maximize nila ang ilang siling na beneficial, especially no, kung ang ilang siling na pili na Yakap provider is a private facility. Now, kung ang pili naman natin o lista kita sa isa ka public no, government Yakap clinic, wala kita yasang copay, no? So, meaning sila, mag-avail kita sa konsulta, magkuha kita sa ating sila mga drugs and medicines, sa ating sila laboratory test, wala kita yasang pagbabayaran. Kasulod sa isa katubig, mapag-avail natin sa sila mga facility. Yes. Ma'am Jan, importante bala no nga antis, for example, ang PhilHealth member nato no, nakapa-pre-register na nga daan sa mga accredited naton nga PhilHealth Yakap clinics or pwede sila maka-walk-in sa aton nga mga PhilHealth Yakap clinics? Actually, pwede din sila mamilya, no? Makadiretso sa ating silang accredited na mga Yakap clinics. Now, ang pamangkot nila kung diin ang ating silang accredited Yakap clinics. So, you can check actually the complete list sa ating silang website, www.philhealth.gov.ph, or you can message us sa ating silang Facebook na messenger account at PhilHealth Region 6, no? Para makatag natin sa inyo ang complete list no? Sa mga accredited Yakap clinics natin na syempre malapit sa inyong lugar. No? Kasi kung magpili kita, again, we would encourage na piliun natin ang Yakap clinic na malapit sa atin, no? Para hindi kita mabiglayan na magbisita. Second, para hindi mo kita magkasuhan, no? Di ba, Ma'am Miriam? Yes. Sa plete, wala, makadto pa balik sa ating Yakap clinic. Kung palayo siya, bakit magbigang pa siya sa ating sila na gastos. But more than that, of course, importante dira na satisfied kita with the services na pina-provide sa ating sila na Yakap clinic. So, dun sa ating Iloilo City, actually, ang ating sila mga city health offices, accredited na siya natin, at Yakap clinic natin, and ating sila mga rural health clinics, and we have also accredited district hospitals para sa ating sila mga miyembro. So, pili na kamo from the list na na-accredit na natin para dila kamo mag-avail sa inyo sila Yakap services. Pero, again, pwede di kamo ka-diretsyo, no? Sa sila nga Yakap clinic para magtalista, no? Meaning, dila ka mo ma-avail. Ang siling mga servisyo,
Tag, once na kamo dila nakaprisa, pwede na kamo ka sa first patient encounter. Meaning na mo ng first mo nga visit, pag-encounter, no, pag-to sa imo kini nga yakap doktor para nga ma-assess niya ka, ma-profile niya ka, no, may dila history taking, no, kag may other services, pinaiga patigayon sa imo during your first nga visit. Yes. So again, for the complete list, you can message our office, accessing your account, PhilHealth Region 6, no? O kung pwede na sa ating sila nga website. Yes. Ma'am Jan, isa man no, sa pamangkot nga ato na bato, no, subong is that pwede pa bala maka-ship for the next year, pwede makahalin sa nga accredited nga PhilHealth Yakap clinics ang aton nga mga miyembro. Yes, oo. Ang atong sila nga PhilHealth, nag-allow for transfer, no? Sa subong, fourth quarter kita, pwede kita po sa subong pa lang ma-process, no? Ang aton sila nga pagpa-transfer to a different Yakap clinic. Okay? So, pwede kita kapag-po sa aton opisina sa PhilHealth, no? Pinakamalapit na office natin sa PhilHealth, kag mag-request kita for transfer para next year, pwede kita maka-avail sa sila mga servisyo sa mag-una, no? Nga Yakap clinic natin. So, again, sa mga miyembro nato, no? Kung gusto nila magpa-transfer for whatever reason, no? Basta nag-transfer na sila resident, or basta gusto nila mag-try, no? So, ilain naman ng Yakap clinic na basta mas makapost sa ila ang pag-access ng mga services, pwede kita mapalapit sa ating silang opisina pag mag-request kita for transfer. Yes. Ma'am, may another question kita, no? For our Yakap clinics, do they need nga magpa-renew sa ilang accreditation for the next year or automatic na ini sila nga renewed? Ang nasa sila accreditation, may ara na siyang expiration, no? So, usually nag-request na sila for renewal sa ila sila nga accreditation. So, sa subong, as per data natin, as of October, may mga data natin, ng million, no? We have accredited actually a total of 210, no, ng mga providers. So, ato sila mga accredited providers, before mag-expire nila sila nga accreditation sa ato, we can already file, no, for re-accreditation nila. So, amo naman ang batayan natin. So, next year, mapagawa naman kita sa mga list ng mga accredited na mga Yakap providers natin. So, that our members should also be aware kung diin sila ng facilities sa RAM, no? Maka-avail sa sila ng mga services. Yes, and speaking of next year, Ma'am Jan, no, ano ba na ang lauman naton for the next year nga pagpatuman natin sa PhilHealth Yakap diri sa atin sa Western Visayas? Yes, so ang ato sila na Yakap actually expanded din siya, no? Mag-consult sa benefit package natin mag-year, no? So meaning, kung expanded siya, may mga other services kita. This would include actually our gamot or guaranteed access natin for medicines, so outpatient medicines natin. So, sa subong matuwid, actually, may mga na-accredit na kita ng mga gamot facilities, no? Na maghahatag sa additional natin ng mga drugs and medicines. So, under gamot, ang ating ginakanyag na tulong would now be at 75, no? Drugs and medicines. Currently, under Yakap, 21 lang siya. So, sa subong, nag-accredit na kita gamot facilities natin. And hopefully by next year, no, once we have already prepared, no, our gamot facilities para sa system, no, kaya ang ating sining pag-avail ng gamot services online sa Manila, no. So, as mentioned sa mga previous interviews man natin, may ara na 20,000 pesos ang tagsa kamiyembro, no, kada siya siling na dependent na ceiling, no, ang benepisyo, masarang natin ma-avail sa ating siling mga accredited na gamot facilities or mga pharmacies natin. So that is why ang availment natin will be online. So once na ready natin ang ating siling mga gamot facilities, using sa ating siling gamot system, no, kada maka-take off na kita hopefully by next year. So bantayan na siya natin next year, no, kung ang inyong mga gamot pharmacies natin maging available na para sa ating siling mga miyembro, mag-avail sa ating siling additional, no, ng mga drugs and medicine. Yes. Pero sa ating siling screening, no, kaya diba ang ating siling Yakap, may available naman siyang cancer screening test, no, para sa breast cancer, liver cancer, lung cancer, colorectal cancer. So, hindi ng mga test, mga million, available na niya siya, no, sa ating siling ng mga accredited, ng mga cancer screening facilities, no. So, libre na nila ang pagpa-breast ultrasound or mammogram para sa breast cancer, ara manda cover data ng alpha-fetoprotein
for liver cancer and liver ultrasound. Para sa lung cancer naman, covered na natin ang low dose chest CT scan, kadang atong colorectal cancer, ang colonoscopy. So again, ang ining ng mga cancer screening test, karang na iniya na-avail sa ating sining mga membro, sa ating sining mga cancer screening facilities na accredited sa ating sining sila. So ang bantayan natin next year, ang pag-roll out natin sa ating sining gamot. Okay? Yes. Kag-inisya ako, hindi na bulig sa ating sining mga membro, especially sa mga kauturan natin na nagkasinahanglan sa mga basic mga drugs and medicines. So, sa mga nag-maintenance, no? Yes, Para sa correct. diabetes, hypertension, no? So, those are covered na by our YACAP program. Yes. Ma'am, for our membership, no, aning paghaylo sa iba pag ginatan nga mga kauturan yung hindi pagin miyembro sa aton nga PhilHealth. Yes, sa ating sining mga kauturan na nagpamati sila sa ating sining programa, no? Ang ating sining latest data in terms of registration sa membership at in October, may ara na kita coverage of 95.25% sa entire population of the 2026. So, meaning may mga kauturan pa kita na wala pa nato na lista na pasulod sa ating sining membership database. So, kung ikaw, isa dira, no, parang napamati isibong sa ating pamilyan, ang ating pamilyan, magpamiyembro na kita, no? Kaya kung pamiyembro natin si Tilyat, hindi lang siya para lang sa benepisyo, no, mga avail natin sa Tilyat, but more than the benefits na makuha natin is for a peace of mind sa pamilya, no, nga in times of emergency, di ara kita dangpan na Tilyat, no, na maghahatag sa atin sa bulig, no, financial, para sa atin sila na pagpapulong o pag-access ng atin sila na mga servisyo. So, security, no, sa atin sila na pamilya, especially sa mga panahon, no, hindi natin malikawan ako nasakit, no, so, mas maayo gid na yara kita peace of mind, yara kita sense of security and protection sa panahon sa hinirihan siya. Kag para mahimo ina naton, maangkon ina naton, especially sa mga holidays, no, kag kasi wala, syempre namin magkaon ng milya. Correct. Damo lang sa mga celebration, di ba ma'am, no? Damo lang ako Christmas party, no? Damo kita sa mga get-together. So, baki malipatan natin bala, no? Ang ating siling na kaugalingo, no? Nagataas, sila matamat natin sa sugar, cholesterol natin, BP, blood pressure. So, mas maayo din, no? Na protektado natin ang ating kaugalingon sa emergensya. Pag ginapangamuyo natin yung mamilya, yung stay healthy, no? But of course, in times of emergencies, we have still health, no? Na madalaganan natin. So again, sa mga hindi pa-miyembro sa ating siling health, magpa-miyembro na kita, no? Kaupod ang inyong siling mga miyembro sa pamilya, qualified dependents, para na masiguro natin yung protektado kami, no? Sa panahon sa pag-masakit. Kaya syempre, mas maayo pa din, kung pagtapos yung pamiyembro, avail ka mo doon yung yakap, no? Yes, Para nga aware kita, no? Di ba mamilyan, makapalaboratory ka, no? Aware ikaw kung hindi pa wala taas ang imusin na sugar. So kung syempre kung hindi pa taas, so pwede ka, no? Makapadugang sa imusin na dessert, makapadugang sa imusin, hindi pa mataas ang imusin ng cholesterol, hindi ka pa man na high blood, no? Mas mayo bigla nga, aware kita sa estado, no? Sa ating sining isa-ayong lawas para malikawan natin ang inang gulpi lang, no? Nga na-atake, heart attack, stroke, and all. So, hindi na pangamuyo natin to stay healthy. And of course, ang ating siling pinaagi sa ating siling yakap, no? Para na siguro natin na we prevent, no? Ang kung ano man na tayo siyang catastrophic na mga conditions. So, we would encourage everyone to avail of your yakap, magpa-check kita, magpa-laboratory kita. Kasi syempre kung pinanglanon, nag-inom sa bulong, hindi umina natin, no? Para mas matapna natin ang paglala sa siling na mga mas sakit. So, ang mga barogyan kung mamilya, no? Sa ating siling mga miyembro, hindi pa covered sa PhilHealth. So, sa mga covered na, mag-avail kita sa ating siling na PhilHealth yakap benefit. Yes, with your time and information, Ma'am Jan, nga ginahatag din no sa amo sa Radyo Pilipinas Iloilo, Madam Ukid nga salamat kag maayong hapon sa imo, Ma'am Jan. Yes, maraming salamat, Ma'am Miriam, sa siningati ni On, kaya best, I enjoy the rest of the holidays. And thank you, padayo sa imo padayo pagsuporta sa ating Pilipinas. God bless. Thank you, Ma'am. God bless you. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Johnny May Halbuna, ang ato nyo nga Chief sa Public Affairs Office
sa PhilHealth Region 6 sa pinakalitas na ito nga update sa PhilHealth Yakap. So sa mga kauturan natin nun, sa mga wala pa nakapalista bilang miyembro sa PhilHealth, kabay pa nung magpa-register, and after, habang ni Ma'am Jano, after nga magparehistro, mag-avail sa first count or first patient encounter sa aton nga mga accredited, more than 200 plus nga mga accredited PhilHealth Yakap clinics all over Western Visayas. So next year, maumpisa kita sa aton nga pag-roll out sa PhilHealth gamot. Mga biyan 75 ka libre nga gamot sa sakop ini sang yakap. Lagab diri mga biyan para sa infection, antibiotics and anti-infectious. Lagab man diri para sa cholesterol kag sa heart, para sa sakit sa lawas kag allergy or pain relief and supportive medicines. Lakip man sa PhilHealth gamot para no sa asthma and COPD, para sa high blood kag heart medicines, para sa diabetes. Kag lakip man diri para sa nerve pain. Sa aton nga PhilHealth Yakap, libre no ang konsulta, ang check-up, counseling kag referral sa 25 ka mga bulong no, hopefully next year. Ma-start na kita sa aton nga pag-roll out diri sa Western Visayas, kag 20,000 pesos kada tuig ini mga abyan no, sa aton nga mga PhilHealth members kag ina dependents. So every time no, after ka mo abi makapakonsulta sa tahan sang doktor sang bulong, ang process abi dira mga beno. For example, gusto nimo magpa first patient encounter, i-share lang nato no ang aton nga experience. Makadto ikaw no sa accredited PhilHealth Yakap clinic. For example, kung nagkadto ikaw ya sa private clinic na mention ka ina ni Ma'am Jano, may co-payment ikaw nga 900 pesos. So ang 900 pesos mo nga ina, pwede mo na ina magamit whole year. So kung nag-start ikaw or ma-start ikaw sa January hasta ina sa December, wala limit sa pagpakonsulta, especially kung ang doktor nimo mag-recommend na kinahanglan sa follow-up check. Pero kung privado naman yan, like for example sa mga districts, sa mga health centers, sa aton nga mga RHU, that is for free, wala ikaw sang ginabayad. So after nimo dira pa first encounter, makaistoryahan ka mo sa doktor, sugit ikaw abi ano na batsyag mo, requestan ikaw sang doktor sa nga laboratory or kung ano pa man dira nga mga test. And after nimo pa test, ibalik ang resulta sa doktor o sa unsang doktor no ang inyong resulta, and that's the time nga resetahan ka mo sa bulong kung kinahanglan ninyo sang mga bulong. So kung mag-umpisa na ang 20,000 pesos nato next year, imagine ano kadako nga bulig sa aton nga bulsa, ining 20,000 pesos kada tuig. So makadto ikaw abi dira sa drugstore or online no, pinaagi online. Ipuhin ini ang bili sa bulong nimo sa 20,000 pesos. Relief no ang 20,000 pesos. Imagine, save ikaw 20,000 pesos sa imo nga bulong. Kag sa idalo man mga biyan sa PhilHealth Yakap naton, para kita 13 laboratory test kag 6 no ka cancer screening test. Sila kipili sa cancer screening test ang breast cancer, liver cancer, lung cancer kag colorectal cancer. Pali Ma'am Jano, importante nga mapabilin ang manami nga ikaayong lawas. At syempre, ang maintenance dapat ginainom. Ari bala pamatian naton mga abiyano ang panugyan diri sang aton nga Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development. Sa mga kauturan naton, mga ka-maintenance naton dira, basi bala nang lipat kita nga miara dali kita sang maintenance mangod sa aton nga kasakuo, busy sa mga reunion, sa pagprepara sa mga handa naton. Ako nalipatan ta lang gid. Ano ang panugyan diri no sang aton nga DOH Western Visayas?
ano ka-importante nga dapat nagatumar kita sang aton nga maintenance. Pamatian naton mga abyan si Dr. Amy Marie Gayumali ang head sa Integrated Prevention and Control sang Non-Communicable Diseases sang DOH Western Visayas sa sininga video. In change, celebrations increase, and health is often unintentionally neglected. Are consistently higher than normal. It is important to understand that hypertension is not diagnosed by just one high reading. It becomes a concern when blood pressure stays high over time. How does hypertension affect the body? When blood pressure is high, the heart and blood vessels are forced to work harder. Over time, the heart becomes tired and less efficient in pumping blood. These can lead to damage in vital organs such as the heart, brain, kidneys, and eyes, often without the patient realizing it. Hypertension is called a silent killer because most people feel no symptoms at all. Many only discover they have high blood pressure after serious complications like stroke or heart attack occur. Some people may feel headaches, shortness of breath, nosebleeds, or anxiety, but these symptoms are not reliable warning signs. That is why regular blood pressure checking is very important. Blood pressure is measured using a fast and sphygmomanometer during routine checkups. High blood pressure or hypertension is present when the systolic pressure is 140 mmHg or higher, and or the diastolic pressure is 90 millimeters mercury or higher. Usually confirm at least 2 separate readings. Home blood pressure monitors are also useful in tracking readings regularly, especially for those already diagnosed. Blood pressure has different ranges from normal to elevated high. Knowing your blood pressure numbers helps you understand your health status and guides your treatment. Always ask your healthcare provider to explain your readings clearly. Include heart disease, stroke, diet, rich in fruits and vegetables, reduce salt intake, and stay physically active. Aim at least 150 minutes of moderate exercise each week, such as brisk walking. Hypertension is a chronic condition. It cannot be cured, but it can be controlled. With proper medication, healthy eating, and regular exercise, blood pressure can be kept at normal levels, allowing patients to live long and healthy lives. Medication adherence means taking medicines exactly as prescribed, following diet recommendations, and maintaining healthy lifestyle habits. According to the World Health Organization, adherence reflects how well a patient follows the agreed treatment plan with their healthcare provider. Sorry, I skip a slide. Taking your medication regularly keeps blood pressure under control. It significantly reduces the risk of heart attack, stroke, and kidney damage. Adherence protects you from long-term complications and improves quality of life. During the holidays, routines change. People travel, celebrate, and become busy. Skipping or missing doses can cause blood pressure to rise quickly.
Take your medicine at the same time each day, such as breakfast, to medications, travel and busy schedules, medicine adherence is an act. There you have it mga biyano kabahin sa pahayag lang ni Dr. Amy Marie Gayumali, ang head sa Integrated Prevention and Control sa Non-Communicable Disease Section sa DOH Western Visayas. So according mga biyano kay Dr. Gayumali, ang paglaktaw no kung ang pagmisang dose ang inyong maintenance, especially no sa hypertension, magaresulta sa pagtaas ang blood pressure nga nagapataas man sang risgo sang heart attack kag stroke. So ang importante diri mga beno, reminder no sa aton nga mga kauturan ng mga maintenance sa hypertension o kung sa ibang pagid nga mga bulong nato. Nagpack no sang inyong bulong antes sang travel, make sure ninyo no nga nakalista ka mo dira. Pwede naton ibutang na no sa aton nga mga ref o sa cellphone naton. Milistahan kita dira sang aton nga mga maintenance. At kung mag-travel kita, i-check naton, magahubra kita no sang checklist. Kung bala na-pack na naton ang aton nga bulong or may enough kita nga bulong nga bit-bit sa aton nga pag-travel, kiti base sa kagtuan naton, wala gali dito sang available nga bulong. So importante no nga nagapack kita sang aton nga bulong antes sang travel. Dapat mag-unsay man sa pill organizer, so kung phone reminder sa mga kauturan naton dira nga marilipaton no sang ilang maintenance. Sabi nila na nakainom na sila sang kainas ang aga pero wala paggaling. So ang resulta may mamiss no nga dose. At another paging advice ni Dr. Gayumali Parisan mga abyan no sang isa ka routine ang inyong bulong, like for example kung sa aga ka mo nagainom sang inyong bulong, dapat may routine ka mo nga ginaubra para nga hindi naton malipatan. Samoy na ang pila ka mga few reminders sa DOH ubong no nga holiday season sa ating mga kauturan na may maintenance especially sa hypertension. Philippine Standard Time 1:54 sa hapon, wala nagada sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyo nga pag-upod subong nga hapon, and thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio, Sir Vermor Aventura kag sa among transmitter Jeffrey Betita. Mga iban ako na lang gid si Marian Grace Saranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.